ikwento mo yung experience niyo sa immigration officer. Tinanong niya, ba't parang wala lumalabas dito sa system? May pictures ka? Rainy morning mga kabiheros. For today's video, meron tayong magandang balita dahil meron tayong bisita na magagaling pa ng Pilipinas. Kaya excited na kami at syempre, tatanungin natin sila sa naging journey nila as a tourist visa going here. Ano-ano nga ba yung mga naging tanong sa kanila at experience nila with the Philippine immigration. So kung excited ka na sa video nito, simulan na natin. Additional tip nga pala para sa mga kababayan natin na bagong dating dito sa Dubai. From airport, pwede po kayong pumunta dito sa airport metro station. Tapos bumili kayo ng Noll card na worth 25 dirhams. Bali yung 25 dirhams na yun, meron na siyang load for bus, taxi, and sa metro station. Para sa akin, ito yung most efficient way para makapag-travel tayo at mapuntahan natin yung mga tourist attractions dito sa Dubai. Memory. Yeah. You have good memory and mama have memory gap. So delayed flight 10:03. 9:48. Okay. Delayed flight. Whom are we gonna meet here? Papa and Mama's boss. This is anong feeling na magsusundo ng kapatid? Wala. Excited? Mas excited ako sa action nyo. Ayan. When is the bus coming? Yan, ito yung ano yun. Look at your family! Is that your family? Welcome. Kamusta? Sabi niya, ang galing sa mga boss ni Papa niya. Are you coming into my house? Oh! Yan, stay there. Mga sama ka na. And to smile. You not get a family. Why just your boss? Sabi nga nga tapos tapos na kayo din sa dulo. Now you got your family. Yung family na It's prank time. It's Valentine's ko no family. Now we have to buy 2 beds. Are you happy? Huh? See? Hi po. Doon na tayo. Wow. Abroad na abroad. You guys are family? Why do they have their family? We don't have family. Oh yeah? Oh, that's the boss of Papa.
So ayun, unfortunately, hindi na natin naabutan na bukas ang metro station dahil delayed ang flight nila papunta dito sa Dubai. Kaya nakapag-decide kami na sumakay na lang ng bus at gamitin yung nabili natin na Noel card pauwi ng bahay. Disclaimer, we are not recruiter, agency, or someone working related to Philippine immigration. Everything said on this vlog are based mainly with their experiences, like traveling from Philippines to Dubai. Consent muna, consent na Willing ba kayo? I-blur nyo na lang po yung mata na. I-blur na lang po yung mukha sa aking pangalan. Saka ano? Pakipalitan mo yung boses namin. Minion. Kasi babalik pa po kami sa Pinas. May plano pa ba kung bumalik ng Pinas? Ikwento mo yung experience nyo sa immigration officer. Una, syempre inabot yung passport. Tapos, tinanong, anong bansa po kayo pupunta? Tapos sabi ko, Dubai. First time traveler. Tapos sabi ko, hindi po, pangatlo. Sana ngayon. Sana ngayon. Sabi niya, sana kayo nag-travel before? Sabi ko, sa Hong Kong tsaka Singapore. Tapos sabi niya, nagtatrabaho ka? Tapos sabi ko, yes po. Tapos sabi niya, saan? Sabi ko, sa Makati. Sabi niya, ganun-ganun lang si I.O. Babae na lang. Babae. Middle age ng babae. Mabait na. Mabait na. Medyo stricto lang yung prim and proper. Ganun. Di ba nasabi ko na nag-travel na ako before? Tinanong niya, kailan ka nag-travel doon? Tapos sabi ko, nung yung sa Singapore, last 2018. Tapos sabi niya, ganun. Ba't parang wala lumalabas dito sa system? Doon sa passport. Tapos sabi ko, bago po kasi yung passport ko ngayon, kasi yung old passport ko na damage po, so kailangan palitan. Nabasa during fire sa apartment. Kanya, asan yung old passport mo? Tapos sabi ko, pinasurrender po kasi din sa DFA. Tapos sabi ko, okay. Tapos sabi niya, may pictures ka? Tapos sabi ko, opo, meron po. Tapos kinuha ko sa cellphone ko. Tapos nag-check ako sa Facebook. Buti na, may album ako nun sa Singapore trip. Tapos sabi ko, ayan na. Eto po. Tapos binigay ko lang yung phone ko. Tapos chinek niya. Tapos may nakita siyang picture doon. Parang Universal Studio na Sabi niya, sa Korea ba ito? Sabi ko, hindi pa sa Singapore din po yan. Tapos biglang lang binalik na sa akin yung phone ko. Tapos sabi ko, may copy ka ng visa mo. Tapos meron, pinakita ko lang din. Tapos yun na, parang umikot na yung question sa akin sa tour. Kasi parang nabanggit ko na nakapag-travel na ako before. Ano yung mga requirements na prepare nyo? Madami. Una, yung passport. Dinala ko lang din yung affidavit of mutation ko. Just in case hanapin. Tapos COE, kung nag-work ka, how much yung salary mo? Salary certificate? Payslip? Bukod pa yung payslip, iba pa yung payslip. Tapos yung sa BIR, prepare lang din. If ever lang na kailanganin. Tapos, visa. Itinerary, kung saka yung hotel booking, pinaka-importante din yun. Just in case na natatanong. So yung ticket, meron kang papunta, saka yung pabalik, di ba? Round trip. Round trip Hindi ticket. na chinek yun eh. Hindi na chinek. Kasi parang depende sa kung ano yung flow ng usapan, yung Like yung sa akin kasi, na-start ka na sa nag-travel ka na. So kailangan ng proof na nakapag-travel ka na talaga before. Lahat ng documents mo tinignan? Hindi. Pinakita ko lang kung ano yung hindi. Hindi ko na nilabas lahat ng ito po yun. Kasi hahaba pa yung So mas importante yung Facebook na photos. As proof. Lang kung ano yun yung I.O. yun lang yung pe-present mo. Hindi na yung, teka lang may po ako dito, gusto nyo makita. Huwag na ganun. Kaya mag-suggest. Kasi kung pinakita mo yung mga ganun, baka manghingi pa ng supporting documents na naman yan. Iyari. Yun lang. Sino nang kasama? Sino ang kasama mo? Sabi ko, boyfriend ko pa. Sabi niya, okay. Tapos after na, di ba, nag-usap na ito pa sa documents. Nung pagkabigay niya sa akin ng passport ko, so, tanong ko, okay na po. Tapos sabi niya,
okay na. Tapos biglang sabi niya, asa na pala yung kasama mo? Gumanon siya, ang lambing ni I.O. Parang nawala yung kaba ko. Kaya tinanong niya, asa yung kasama ko? Sabi ko, andun po. Pagkaturo ko, wala na pala yung kasama ko sa Nauna na siya. Ay, wala na po, nakapasok na po yata. Yun. Para mabilis lang yung sa'yo kasi pagturo niya ni Rara sa'yo, nakaalis ka na doon. So, yung una, nung tinawag na ako nung ayaw, hiningi lang muna yung passport. So, binigay ko yung passport. Tapos, tinanong lang niya kung may kakilala ba kami sa Dubai. Sabi namin, wala. Kasi Pure tourist kayo kasi, di ba? Pure tourist. Tapos after nun, hiningan lang niya ako ng, very professional naman, hiningan lang talaga niya ako ng lahat ng documents. Una niyang hininga is company ID. Kasi tinanong niya, nagkatrabaho ka po. Nagkatrabaho sa Integrion, pahingi ako ng company ID. Lahat ako yung company ID. And then after nun, may check lang din siya. Tapos hiningi niya ulit yung COE. Parang pinavalidate lang talaga niya na nag-work ako sa Integrion. Nung na-proof na nag-work ako sa company, ang next naman niyang hiningi is yung hotel booking. Hotel booking. Tapos tinek lang yung mga details nun. Tapos after nun, parang okay na. Parang yun lang nang hiningi niya sa akin. Wala kami masyadong formal conversation. Very professional lang. Tapos yun, tapos sabi niya okay na. Pinapasok na lang niya ako sa loob. Pero first time mo, di ba, na mag-travel outside of the country? First time. At least, no, hindi mahigpit pala yung mga immigration officer natin. Hindi naman mahigpit. Siguro depende lang. Pagka naman meron kang records at complete ka at sure ka, okay naman. Pero pagdating dito sa sa immigration dito sa kamusta naman yung experience? Parang wala lang, parang lang sila. Work is work. Dire-diretso lang, no? Mabilis yung flow nung Nagbigay ng SIM, yung tourism. Ay, hindi. Nawala. Parang hiningi lang yung passport, tapos nagpa-eye laser ba yun? Yung parang check. Tapos after nun, okay na. Yung talaga na yung passport namin. Hindi na hiningi yung visa or anything. Hindi kasi, di ba, 7 days lang kayo dito as tourist visa. So, ano yung mga gusto nyo makita, mga mapuntahan dito sa Dubai? First time sa Dubai, i-enjoy na. Ang pinaka-tourist naman talaga, ang pinaka-attraction dito yung Burj Khalifa. So dapat talaga mapuntahan yun. And then syempre, based on the recommendation nyo, kayo nauna dito, mag-rely kami sa expertise nyo. Kasi kami, technically, bago lang din naman kami dito. So, mas okay kung sa inyo nang galing yung recommendation. Pero ayun nga, kung meron kayong kung meron pa tayong makikita ng ibang pwedeng explore within the 7 days, syempre go naman kami lagi. Kumbaga, since bago sa inyo yung lugar, nag-try kayo mag-search kung ano yung magandang gawin sa Dubai na gusto nyo i-try, kahit hindi namin recommended. Wala. Kasi kung honestly speaking, hindi ako nakapag-search kasi naging busy din sa work bago makarating dito. Pero nag-relate ako doon sa mga yung sa sinabi mo sa mga pwedeng puntahan na budget friendly, and then nung tinignan ko din yung binigay ng agent and think feasible naman yung iba, pwede rin naman puntahan talaga. Wala yung yung agent na under ng anong travel agency? Flywings. Okay. Tapos sino yung agent na nag-assist? Si Ma'am Abby. Actually, napaka-supportive nun. Mula nung umpisa, even after ko magbayad, nag-check up pa rin siya follow up siya after nung sa visa, passport. And then even nung the day before kami, kahapon, bago kami mag-travel, tinawagan pa niya ako para lang ibigay yung mga tips and recommendation para mas mapadali yung pagpasa namin sa I.O. So very supportive. So thank you so much kung nanonood man si Ma'am Abby. Ikaw yung anong expectation mo na gusto mong puntahan o gusto mong magawa dito sa Dubai na wala sa Philippines syempre? Desert safari. Desert safari. Ito yan, sa mabuhangin. Buhangin naman. Buhangin lang ba? Hindi. Desert safari sa Burj Khalifa. Ask me anything. Magkano budget mo? 1K po. Magkano pala 1K po. Ano yun? In peso? In peso. Sa lagang 1K nakarating ka ng Dubai. Maya,